Nag-usap na tayo, ano, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalitin ako. Ano? Paulit-ulit na na-register yung plaka. Good day, another vlog na naman tayo. Anak ng bugi talaga. Woo! Alam mo, na-hype ako. Hindi ako na-hype ba ako o na-hype ako sa katangahan ng LTO, no? Woo! Mariano Garapon talaga ano nangyayari sa Pilipinas. So, hindi natin pag-uusapan itong ano, no, itong may multa ng 20,000 sa buyer. Sa nakabili at saka sa nagbenta, no. 40,000 yan eh. So hindi natin pag-uusapan yan, no. Public knowledge naman yan. Dami na nag-content yan, ano. Ito pag-uusapan natin, no. Bakit ba hindi pinapatransfer ng mga nakabili ng second hand, no, na motor yung kanilang mga sasakyan. So bago yan, ano, makinig muna tayo sa Senado. Actually meron tong hearing sa Senado, no? Pinag-usapan na nila to eh. At ang alam ko ay suspended yung 11235 or Motorcycle Prevention Act, ano, yung batas na yan na basis nung AO, nung administrative order ng LTO. Yan, pag-usapan natin yan. Alam, medyo kurbada dito ng konti. Woo! Alang sakto lang ano mo. So alam naman ninyo, no, mga nakasubaybay dito sa atin, sa channel natin, tayo yung katrabaho sa dealership, in particular sa credit collection, sa financing. Kami naghahatak ng motor, kami yung nagbebenta din ng second hand. Kaya medyo nagulantang talaga ako na bakit hindi ba pinapatransfer. Ito information na nasagap ko sa mga kaibigan natin. Tinanong ko sila, may mga second hand na motor, mga customer natin na may second hand na motor, bakit ba hindi nila pinapatransfer? Yung pong ipinapangamba ninyo ay kalimutan na ninyo yan, dahil sigurado mauuna pa itong amendment na to. My second point po is, nabanggit niyo po kanina, Senator Tolentino, that maraming riders or drivers that do not transfer their vehicles to the current user. Okay? Ang isang malaking reason po niyan, my experience in selling motorbikes, is the HPG macro etching. Kasi po, kailangan po dalhin sa HPG lahat ng vehicles na nagpapalit ng pangalan. Tama po ba? Kung ang motor po ay nasa Davao, yung original owner nasa Tuguegarao, kailangan po dalhin yun doon sa Tuguegarao or sa Camp Karigal or somewhere. So paano po mangyayari yun? It makes it impossible. At the same time po, bumili ka ng motor or kotse, hindi po namin maintindihan why do we have to go back to the police or the HPG and not just the LTO for such a transaction. Oh, yun, habang nasa traffic tayo. Sir, second hand yung motor mo? Brand new. Brand new. Ano masasabi mo doon sa 20 mil kapag nagbenta ka ng motor? Ha? Lugi. So, ayun, Ha? Hindi, may bagong yan sa LTO ngayon na pag nagbenta ka ng motor, pag di mo na pa-transfer sa pangalan mo, may kulong pa. Kaya mahirap sa Kawawa yung mga repo ngayon, wala nang bibili nun. Okay, talaga, wala na. Maraming masasagasaan talaga. Abala yun, abala sa
Bahala sa tao. Baka hindi mo rin maintindihan ang kwan ngayon. Ha? Hindi mo rin maintindihan. Hindi mo na maintindihan eh, no? Pag checkpoint, kinakabahan ka ba? Hindi ka kinakabahan. Kasi, Kaya nakapapler na ako. kumpleto naman eh, no? Oo. Pero pag pulis, hindi rin. Kahit ano mo. Ako, uwi ako ng Bicol, Quezon. Wala problema. O tol, go na. So yun, no, si Manong, ano, si Sir. Shoutout kay Sir. Hindi daw siya kinakabahan. Pero ako personally, kahit ganitong edad na ako, no, and then yung experience ko sa kalsada, matagal na rin, kompleto din naman yung aking ano, papel. And yet, kinakabahan pa din ako. Bakit? For some reason, ano, once upon a time, nakotokan na rin ako ng police, no? 18 years old. Naalala ko, 18 years old. Una ako nagkalisensya. Ayun, nakotokan agad ako ng police. And then, subconsciously, no, iniisip ko, kapag may checkpoint na, uy, aksidente. Oo. Iniisip ko, sana maayos yun. Iniisip ko lagi, no, na kapag may police, ako may ano, may chance na makotongan ka. Yun yung ano eh, yung nasa isipan ko eh. Hindi mo maialis sa akin yun, no? I'm sure ako sa inyo, no? Once upon a time, sa nanonood dito na riders, nakakotongan na din kayo ng police, ng traffic enforcer. Kaya ang tendency tuloy, tayo mga riders, no? Kahit alam natin na mali tayo, aminado tayo mali tayo, gumugo pa rin tayo. Bakit? Kasi alam natin pwede silang suhulan eh. 'Di ba? Oh. Ano yan, matagal na panahon bago lumago yung mindset ko na gano'n. Na kailangan kumpleto lagi ako pag ano ako, dumaan ako ng kalsada, oh. Bumaybay ako ng kalsada para walang aberya, no? Kayo, ano bang experience nyo? Comment nyo down naman below. Comment down below. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. Yung motor mo tol, brand new ba yan? Second hand? Brand yan? Brand new yan? Mukha lang second hand? Tagal na yan. Ha? 10 taon na sa akin yan. $2,040 pa yan. 2,000? 40. Plano kayo benta? Wala. Ay, ako. Ano rin, suspended na, no? Yung LTO. Binawi, no? Hindi. Si Tulfo nga may kasalanan nun eh. Mas meron pa kayo sa open deed of sale. Paano yun sa gawas na dapat i-reklamo sa kanila? Eh paano yun? Dapat daw pag nagbenta ka ng kotse o mga sasakyan, i-declare mo sa kanila. Dahil sabi ni Tulfo, eh paano kung paano kung nagbenta ako last, matatagal na, i-declare ko pa sa inyo yun. Oh, hindi ano kasi yun, yung clause kasi yun. May multa pa to, 20,000. Hindi, yung clause kasi yun ng ano, yung retroactive. Baga yung dating mga transaction, ipe-penalize nila. Kaso sabi, ba't napakalaki, 10,000 daw? Hindi ko alam kung pinag-isipan ba nila yan o ano. Nakakaumay ba, nakakasuya. Sa mga abogado pa yung mga yun, no? Partida yun. Hindi, nagreklamo kasi yung ano eh. Nagreklamo yung mga riders. Kasi syempre, majority naman dyan, repo, di ba? Kaya ka nga nagrepo dahil gusto mong mura. Tapos mo... Hindi, matindi pa na may kulong kaya yon. May kulong pa kaya? Oo, may kulong. Eh, paano yung mga nag-surrender ng motor?
Nag-surrender sila ng motor, tapos ibinenta ng financing. Oh. Oh, di ba? O sa'yo, dalawang repo sa'yo. Hindi mo pinatransfer. Bakit di mo pinatransfer? Mahal. Tapos pupunta ka pa ng... Tapos ano pa? HPG, boy! Pag nasa HPG ka, ay, ikaw nagsabi yan, hindi ako nagsabi yan. Hindi, kailangan, kasi nasa isip natin mag-SOP tayo sa HPG, di ba? Doble na nga sahod ng pulis. May SOP pa, no? Yan namin gusto mag-pulis, eh. Oh, ito number one rason, no? Number one rason, dumadaan sa HPG, yung transfer of ownership. Oh, HPG, tandaan nyo, HPG, sangayan ng PNP, no? Sangayan ng PNP, pulis pa rin yan. At alam naman natin, ano, yung subconscious mo, kapag sinabi mo kapag transaction ka sa pulis, iisipin mo SOP, iisipin mo pamerienda, isipin mo mag-aantay ka. Ngayon, since mag-aantay ka, papamerienda ka na para mabilis. Diba? Hindi ko na maintindihan, no? LTO at HPG, pagdating sa crime prevention, diba LTO ang ano dyan, ang mas maraming data? Ba't nadaan pa sa pulis? Diba? Hindi ko na mag-gets yan, no? Or kung crime prevention talaga, bakit hindi mo na lang HPG mag-handle ng mga about crime related, no? Hindi yung LTO na kung ano-anong iniisip ng mga polisiya. Ano, hindi ko na magets, no? Dadaan sa pulis yan. Ako, ayoko may pagtransaksyon sa pulis hanggat maaari. Bakit? Alam nyo naman, no? Pag pulis, talaga namang matulis. Ewan. Hindi, may mga kaibigan, no? May mga classmate akong pulis. Pero at some point talaga may kaba pa rin talaga ako, eh, because of my past experience nga, no? Nakotongan ako. May ano talaga ako, may phobia talaga ako sa pulis. Kahit kumpleto pa rin yung lisensya ko, rehistro ko, baga, kahit kumpleto ka, kakabahan ka pa rin one way or another. Eto ba, number 2 na ano, na bakit hindi pinapalipat? Kasi unang-una, gastos kasi yan. Cost yan, eh, costing yan. Siguro less than 5,000 yung ano, yung gagastusin mo sa pagpalipat ng motor. At karamihan naman ang nabili ng repo, mura nga, di ba? Naghanap ka ng mura. Or from the beginning, from the onslaught ng pagbili mo is mura. So bakit magdadagdag ka ng another expenses? Di ba? Mura nga, eh. Naghanap ka nga ng mura, eh. So yun, number 2, hindi yan ano, ayaw nilang gumastos ng another additional cost. So number 3, no? Oh. Number 3, yun, kailangan mo, ano ka, abiso ka muna, no? Number 3, number 3 na rason bakit hindi nila pinapatransfer. Example, no, ang ending ng plaka mo ay 0, ano, October yan. Tapos nabili mo siya ng June. Example lang, ha, June 6, no? Mostly nang nabili ng repo, kung expire yung motor, ipapatransfer nila yan. Kung gusto nila ipatransfer, ipapatransfer nila yan by September or October. Itinatapat nila ng malapit na ma-renew, kasi para isang puntahan na lang sa LTO, sa HPG, tapos updated na yung rehistro mo, di ba? So yan yung isa sa rason. Kasi kung tataningan mo yung ano, yung buyer, no, na ipalipat agad sa pangalan niya, eh hindi swak dun sa ano, sa ending ng plate.
Oh, i-penalize agad siya, di ba? LTO talaga, ewan, yung nag-iisip ng ano eh. Yung nag-iisip ng, hindi kinukuha yung ano ba, yung consultation dun sa majority ng mga riders. So paano po mangyayari yun? It makes it impossible. At the same time po, bumili ka ng motor or kotse, hindi po namin maintindihan why do we have to go back to the police or the HPG and not just the LTO for such a transaction. Kaya po nangyayari yan sa public dahil may red tape po eh. Hindi po ba ang in charge sa land transportation is the LTO? I don't personally understand why we have to go back to the HPG or the PNP, or they have their own reasons, but that is the reason why many of my customers and many vehicle users do not immediately transfer. So those are my 2 points. Mr. Lacson, we hear you loud and clear. Sabi ko nga, nagkaroon din akong sakyan, hindi ko na-transfer eh. Hindi, para sa akin, napaka-outrageous ng yung batas na to, yung Motorcycle Crime Prevention Act. Can you really prevent the crime? Hindi mo pwede prevent yan eh. We can only solve it, but we cannot prevent it kasi ang utak naman kasi ng tao, no? Crooked naman talaga yung utak ng tao. Hindi natin pwede i-prevent yan. Okay, ito ang katunayan, Hindi natin pwede i-prevent yan. Example, pumunta ka ng Senate, sa Congress. Ilan dyan sa mga babatas natin ang merong kaso? Multi-billion na graft. Diba? And according kay Espinido, sa Quadcom hearing, ay PNP ang pinakamalaking sindikato. According kay Espinido, So, paano may prevention crime sa mga motorcycle? Sige daw, di ba? Give me the solution.